Ang pelikula ay nagsisimula noong 1815 sa Pransya, kung saan isang barko ng kargamento ang humihingi ng tulong sa isang isla para sa isang kapitan ng barko na nagkasakit. Si Edmond Dantès at ang kanyang matalik na kaibigang si Fernand Mondego ay nagpalihis ng kanilang barko patungong Elba matapos makaranas ng isang mapanganib na engkwentro sa mga gwardya ng isla. Di inaasahang tulong ay dumating sa anyo ng personal na doktor ni Napoleon na ipinatapon. Kapalit ng serbisyo ng doktor, inutusan ni Napoleon si Edmond na maghatid ng liham para sa kanya at iniutos na panatilihing lihim ang misyon at ang liham. Hindi alam ni Edmond na ang liham ay magbibigay impormasyon sa mga taga-suporta ni Bonaparte sa Marseilles kung paano maisasagawa ang posibleng pagliligtas kay Napoleon. Palihim na pinapanood ito ni Fernand mula sa isang bintana at nagalit siya sa lihim ng kanyang kaibigan. Nabasa ni Fernand ang liham at naunawaan ang nilalaman nito. Pagbalik sa Pransya, ginawa ni Morel na kapitan si Edmond dahil sa kanyang dedikasyon na iligtas ang kapitan sa Elba. Ngunit ikinagalit ito ni Danglars, ang pangalawang opisyal ng barko, na tumutol sa pagpunta sa Pampang. Dahil sa maganda niyang kalagayan sa buhay, iminungkahi ni Edmond ang kasal kay Mercedes, ang kanyang iniibig. Ngunit si Fernand, na matalik din nilang kaibigan mula pagkabata, ay lihim na nagmamahal kay Mercedes. Nagselos si Fernand sa magagandang bagay na nangyayari kay Edmond, lalo na sa relasyon nito kay Mercedes. Dahil sa inggit, lasing na ipinahayag ni Fernand kay Danglars ang nilalaman ng liham, na magpapasangkot kay Edmond sa isang kaso ng pagtataksil ayon sa pamahalaan ng Pransya. Inaresto si Edmond ng mga lokal na pulis at dinala siya sa magistrado na si Villefort. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Edmond, napagtanto ni Villefort na inosente siya at pumayag na palayain siya. Ngunit nang tanungin ni Villefort kung kanino dapat ihatid ang liham, nalaman niyang ito ay para kay Clarion, ang ama ni Villefort, na isang taga-suporta ni Bonaparte. Upang maprotektahan ang kanyang ambisyon sa politika, sinunog ni Villefort ang liham at ipinakulong si Edmond sa Château d'If, isang maximum security na bilangguan, kung saan siya pinaniniwala ang mabubulok ng walang pag-asang makalaya. Sa bilangguan, humarap si Edmond sa maraming pagsubok at unti-unting nawala ng pananampalataya sa Diyos dahil sa patuloy na pagpapahirap ng malupit na warden na si Doig. Habang nakakulong, naging kaibigan ni Edmond si Abbe Faria, isang iskolar na unti-unting nagturo kay Edmond at binago siya mula sa pagiging mangmang tungo sa pagiging matalino at bihasa. Bilang kapalit, tinulungan ni Edmond si Faria na maghukay ng lagusan palabas ng bilangguan. Nang lumaon, nalaman ni Edmond ang pagtataksil ng kanyang mga kaibigan at nagpasya siyang maghiganti. Si Abbe Faria ay may mahalagang papel bilang mentor at nagbibigay daan sa pagbabago ng bida na si Edmond Dantès. Nang si Edmond ay maling napakulong sa Château d'If, isang malungkot na kuta sa isla, si Abbe Faria, isang matandang pari na Italyano at kapwa bilanggo, ay naging kaibigan niya. Si Abbe Faria ay napakatalino, may malawak na kaalaman sa mga wika, kasaysayan, pilosopiya, agham, at maging estratehiyang militar. Sa kanilang pagsasama, naging parang ama si Abbe Faria kay Edmond. Hindi lamang siya nagturo ng kaalaman kundi pati na rin ng moral na gabay at karunungan. Tinuruan niya si Edmond kung paano ituon ang kanyang galit at pagkadismaya sa mga bagay na makabubuti imbes na makakasama, bagaman si Edmond ay lumihis sa landas ng paghihiganti. Habang nalalagutan ng hininga, nagbigay si Faria ng huling mga salita ng karunungan at pagpapalakas ng loob. Sinasabihan si Edmond na alalahanin ang lahat ng kanyang natutunan. Sa pagkamatay ni Faria, pinalitan ni Edmond si Faria sa loob ng sako. Walang kamalay-malay ang mga gwardya na si Edmond ang nasa loob ng sako. Itinapon nila ang sako mula sa mataas na bangin pababa sa dagat. Nagawa niyang makawala mula sa sako habang nasa ilalim ng dagat. Kahit na mahirap, nagawa niyang kalasin ang mga buhol, umangat, humihingal at sa wakas nakarating sa dalampasigan na buhay at malaya. Nakita niya ang grupo ng mga pirata. Ang leader nila si Luigi Vampa. Sa eksena, si Edmond ay napapalibutan ng mga pirata. Ngunit sa halip na agad siyang patayin, inaalok siya ng isang deal ni Luigi. Si Jacobo na nagtaksil sa kanila nagdesisyon silang patayin ito. Gusto nilang magkaroon ng patas na laban, kaya inutusan nila si Edmond na lumaban kay Jacobo bilang kapalit ng kanyang buhay.
Sa labanan nagawang niyang talunin si Jacobo. Dahil dito, nakuha niya ang respeto ng mga pirata. Ginamit ni Edmond ang pagkakataong ito para sa paghahanap ng kayamanan sa isla ng Monte Cristo. Si Jacobo naman ay naging malapit niyang kaibigan. Natuklasan ni Edmond na si Monsieur Morel ay isa sa iilang tao na nanatiling tapat sa kanya matapos siyang maling makulong. Ilang beses sinubukan ni Morel na palayain si Edmond mula sa Ch'teudif, nagsulat ng mga petisyon at sinubukang makakuha ng sagot mula sa mga otoridad. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang kanyang mga pagsisikap dahil sa makapangyarihang mga kalabang kumikilos laban kay Edmond. Nalaman din ni Edmond na sa paglipas ng mga taon, ang negosyo ni Monsieur Morel ay naharap sa matinding paghihirap sa pananalapi. Ang pagkawala ng faraon, kasama ng iba pang suliraning pang-ekonomiya, ay nagdulot kay Morel ng halos tuluyang pagkalugi. Pagdating sa isla, sinimulan ni Edmond ang paghahanap ng kayamanan. Sa loob, natagpuan niya ang napakalaking halaga ng ginto, mga alahas, at isang hindi masukat na yaman. Ang kayamanang ito ay kumakatawan na kakailanganin ni Edmond upang maisakatuparan ang kanyang nabinalak na paghihiganti ilaban sa mga nagtraidor sa kanya. Napunta sila sa Paris, France at nakabili ng maganda, malawak at mamahalin na palasyo. Nagpadala ng mga imbitasyon sa mga importanteng tao para sa kanyang pagpapakilala bilang isang Count of Monte Cristo. Bagamat walang nakakakilala sa kanya, ang kanyang kayamanan ay lubos na nakatawag ng pansin sa mga aristokrata. Nagsagawa ang Count ng isang ingranding pagdiriwang sa kanyang bagong ari-arian at inanyayahan ang maraming miyembro ng mataas na lipunan sa Paris, kabilang ang lahat ng taong nais niyang gantihan. Ngayon, nagkaroon siya ng mas malaking akses sa bawat isa sa kanila, at isa-isa, sinimulan niyang itakda sila para mabigo at magdusa. Nakalapit ang Count kina Fernand at Mercedes sa pamamagitan ng pagbayad kay Vampa upang magkunwaring kidnapin ang kanilang anak na si Albert. Dahil dito, nailigtas mismo ng Count si Albert. Matapos mailigtas ang kanilang anak, malugod siyang tinanggap sa bahay ni Fernand at Mercedes. Sinimulan ni Edmond na maglagay ng presyon sa pananalapi ni Fernand na pinilit siyang bumalik kina Danglars at Villefort. Sa desperasyon, nabanggit ni Albert sa kanyang ama na nabanggit ng Count ang tungkol sa isang paparating na shipment ng ginto. Sinabi rin niyang natuklasan ng Count ang isang nakatagong kayamanan at malapit nang dumating ang susunod na shipment. Pinlano ni Fernand at Danglars na agawin ang kayamanan gamit ang kapangyarihang legal ni Villefort upang gawing lehitimo ang pagnanakaw. Ngunit sila ay nahuli sa akto bilang bahagi ng bitag ni Edmond. Nahuli si Danglars habang sinusubukang ilabas ang shipment. Sa pagkakaobserba ni Mercedes sa mga kilos ng Count, natuklasan niya na ang Count ay si Edmond Dantès, ngunit nag-aalinlangan pa rin si Edmond at mayroon pa ring matinding galit kay Mercedes dahil pinakasalan nito si Fernand. Di nagtagal pagkatapos ng pagkakaaresto at pagkakaroon ng anak ni Fernand at Albert, ang kasal ni Mercedes sa lalaking nagtaksil kay Edmond ay lalo pang nagpatindi ng kanyang pagkamuhi kay Mercedes at itinulak siyang manatiling malayo dito. Natuklasan din ni Edmond na idineklara ni Villefort na patay na siya, ilang sandali lamang matapos siyang makulong. Lumabas na si Fernand ang nagbayad para sa anunsyong ito, umaasang makuha ang kamay ni Mercedes sa pamamagitan ng pagpatay sa ama ni Villefort. Sa kahilingan ni Villefort, nalinlang si Villefort na aminin ito sa pandinig ng mga otoridad at naaresto matapos aksidenteng mabunyag ang impormasyon sa isang komprontasyon kay Mercedes sa kanyang tahanan. Ipinahayag niya ang kanyang totoong pagkakakilanlan at ang nangyari sa kanya at galit na sinumbatan si Mercedes dahil pinakasalan nito ang lalaking nagpakulong sa kanya. Ipinakita ni Mercedes ang kanyang singsing sa kasal bilang patunay ng kanyang debosyon kay Edmond sa kabila ng mga taon. Nagsimula silang muling mahalin ang isa't isa. Ang pagkasira ng pananalapi ni Fernand, dulot ng kanyang sariling pagsusugal, masasamang negosyo, at mga lihim na manipulasyon ni Edmond, ay nagtulak sa kanya na iwanan ang Paris upang takasan ang kanyang mga nagpapautang at ang batas, dahil sa mga krimen na naibunyag ng pagkumpisal ni Villefort. Hindi pumayag si Mercedes na sumama kay Fernand kasama ang kanilang anak at sinabi niya sa wakas ang katotohanan. Si Albert ay anak ni Edmond dahil nabuo siya bago pa makulong si Edmond. Iniwan ni Fernand sina Mercedes at ang kanilang anak. Dumating si Fernand sa lugar kung saan nila balak nakawin ang kayamanan ni Villefort, ngunit natagpuan niyang walang laman ang mga kahon, maliban sa isa na naglalaman ng piraso ng chess na dating token nila ni Dantès noong sila ay bata pa.
Ipinahayag ni Edmond na siya si Dance at hinarap si Fernand sa kanyang pagtataksil. Ngunit nalaman ni Albert ang tungkol sa lokasyon ng kanyang ama at nagtangkang ipagtanggol si Fernand. Naniniwalang ang Count ay isang taksil na inagao si Mercedes mula sa kanya at sa kanilang pamilya. Binalaan ni Edmond si Albert na huwag humadlang sa kanyang paghihiganti, ngunit dumating si Mercedes bago matapos ang laban at isiniwalat sa kanilang dalawa na si Edmond ang tunay na ama ni Albert. Nagulat si Albert, hindi lamang sa revelasyon, kundi pati na rin sa katotohanang handang hayaang lumaban ni Fernand ang kanyang sariling anak hanggang kamatayan laban sa kanyang tunay na ama upang mailigtas ang kanyang sariling buhay. Ibinaba ni Albert ang kanyang depensa at sinamantala ni Fernand ang sandaling iyon upang bantaan si Albert ng baril, subalit nakiusap si Edmond na huwag siyang patayin kapalit ng kanyang sarili. Sumuko si Edmond sa kanyang paghihiganti, ngunit bigla na lamang dumating si Jacopo at tinamaan si Fernand gamit ang isang kutsilyo, ngunit aksidenteng pumutok ang baril ni Fernand at nasugatan si Mercedes. Habang inaasikaso ni na Albert, Jacopo, at Edmond si Mercedes, tumakas si Fernand, ngunit natanto niya na tapos na ang kanyang buhay, wala na siyang kayamanan, pamilya, at reputasyon. Hinamon ni Fernand si Edmond na harapin siya, habang pinapayuhan ni Jacopo si Edmond na ang pagharap kay Fernand ang tanging paraan upang wakasan ang lahat. Pinaalalahanan ni Jacopo si Edmond na kahit si Faria ay maunawaan ito. Sinabi ni Fernand kay Edmond na hindi siya kailanman mabubuhay sa isang mundo kung saan si Edmond, na anak lamang ng isang mababang tagapamahala, ay nagtagumpay sa lahat ng bagay na kanyang pinangarap. Nagkaroon ng marahas na labanan ang dalawa na nagtapos sa pagkamatay ni Fernand sa mga kamay ni Edmond. Makaraan ang ilang panahon, bumalik si Edmond sa HTUDF matapos itong bilhin. Kinausap niya si Faria mula sa kabilang buhay at sinabi niyang tama ito tungkol sa kung gaano kababaw ang landas ng paghihiganti na nagdala lamang ng sakit. Bumalik si Edmond sa buhay kasama ang kanyang pamilya at Diyos. Sinabi niyang balak niyang sirain ang piitan, ngunit nagbago ang isip niya at napagpasyahang panatilihin ito bilang alaala ng kanyang nakaraan. Ipinakita na sina Mercedes, Albert at Jacopo ay sumama na sa kanya. Ipinangako ni Edmond na gagawin niya ang tama para sa kanila habang sabay-sabay nilang nilisan ang isla.